Good morning! Ako nga po pala si June. At ito ngayon ay kagigising ko lang. Kahit masarap pang matulog, pinilit ko na lang bumangon. Dahil pangit din naman kung sosobra ka sa tulog mga kuya ate. Kahit na sa mga oras na yan ay sobrang antok na antok pa rin talaga ako mga kuya ate. At dahil marami pa akong gagawin, kaya ito bumangon na ako mga kuya ate. Kailangan nating kumilos dahil wala nang rewind sa buhay mga kuya ate. At syempre, bago ang lahat, kailangan din natin mag-exercise. Kailangan muna natin mag-warm up para yung mga ugat-ugat natin ay mabuhay ang dugo. Kailangan natin alagaan ang ating sarili para hindi tayo magkasakit. At kailangan din natin muna maging Manny Pacquiao sa mga oras na ito mga kuya ate. Kailangan natin magpapawis para mabuhay yung mga dugo natin at hindi tayo tamarin sa pagkilos mga kuya. At nang matapos na ako sa aking pag-exercise, ito naman ang aking pinaglaruan si Muning. Siya kasi yung pusa na hindi namin pusa pero pumasok na lang ng kusa sa loob ng aming bahay mga kuya ate. Sabi ng mga matatanda mga kuya ate, kapag ang bahay mo raw ay pinasok ng pusa, lalo na kapag hindi mo pusa, pumasok ng kusa sa loob ng bahay mo, swerte daw. Naniniwala rin ba kayo doon mga kuya ate? Tatlong pusa pa nga yan mga kuya ate ang pumasok ng kusa sa loob ng bahay namin. At syempre kami ng juwawit ko, inalagaan na lang namin at pinapakain. Na dati ay isang takal ng bigas lang ang sinasain ko, ngayon ay 3 na. At sa mga oras na to mga kuya ate, uminom na ako ng kape. Dahil may pupuntahan kami ng juwawit ko. Dahil sasamahan ko siya kumuha ng requirements niya para sa trabaho. At syempre, bago tayo umalis, kailangan natin ilock yung gate natin mga kuya ate. Kailangan kong ilock yung gate dahil baka mawala yung 20 million ko sa loob ng bahay mga kuya ate. Mahirap na dahil baka madagdagan pa. At syempre, galing sa taas, bumaba na ako pababa mga kuya ate. At sa aking pagbaba, ito ang aking juwawit, naghihintay, nakakulay dilaw. At syempre, kailangan ko rin ilock tong gate sa baba, baka mawala yung 20 million ko nga sa taas mga kuya ate. At nang ito naglalakad na kami ng juwawit ko, naglakad na kami. Dahil kailangan din natin maglakad-lakad mga kuya ate. Kahit na may service kaming motor, hindi kami gumamit. Dahil ayaw namin mapagod yung motor namin mga kuya ate. Napagtanto ko kasi na mas masarap pa palang maglakad kaysa nakamotor. Dagdag na rin sa exercise to mga kuya ate. At yung juwawit ko, ang sama-sama na ng tingin sa akin dahil inaasar ko siya. Sa mga oras niya, napipikon siya sa akin dahil sinasabi ko sa kanya na vlogger ako. At ito nga mga kuya ate, yung daanan namin papunta doon sa pupuntahan namin. At sa mga oras na to mga kuya ate, nakakapagod. Dahil umakyat kami sa hagdanan ng juwawit ko. Kailangan muna kasi makaakyat sa hagdan bago ka makasakay sa jeep. Dahil sa kabilang kalsada pa yung sakayan namin na jeep. Kaya sabi niya dapat ginamit natin si James Reid. Yun kasi ang pangalan ng motor ko na si James Reid. At bumaba na kami dito sa hagdanan na may 2 estudyante. Nakakaingit yung mga nasasalubong namin mga estudyante na kamis mag-aral. At itong juwawit ko nga excited nang sumakay dito sa jeep. Kaya ito, palakad na kami papunta dun sa jeep. Pero naiinis na siya sa mga oras na yun mga kuya ate. Dahil puro video daw ang ginagawa ko mga kuya ate. Ayoko na lang daw maglakad ng diretsyo, puro daw ako video. At nang makalapit na kami sa jeep na aming sasakyan, agad ding sumakay tong juwawit kong nakakulay dilaw. At nang makasakay na kami sa jeep na aming nasakyan mga kuya ate, nahihiya na nga ako niyan dahil may mga nakatingin sa akin sa loob ng jeep. Binibidyohan ko yung sarili ko. At syempre, nakarating na kami ng juwawit ko doon sa isa pang sakayan ng jeep. 10 jeep kasi pupuntahan namin at sasakyan namin mga kuya ate. At 5 bus at 1 barko at 1 eroplano mga kuya ate. At tatawid na kami dito sa kabilang kalsada mga kuya ate. Ina naman ng juwawit ko, video-video ka na naman. Mamamatay na raw ako sa kalsada, video-video pa daw ako. O diba, ang landi ng boses ko? At nang makarating na kami dito sa airport ng juwawit ko, umakyat ulit kami ng hagdanan ng juwawit ko. Diyos ko, puro akyat na lang ginagawa namin. Ganito kasi dito sa Pinas, puro akyat. At ayun na nga, hinahanap na namin kung saan yung bayaran ng ticket. At sinusundan namin tong si ate na parang zombie maglakad. Pero sa mga oras na yun ay may nagagalit sa akin, yung juwawit ko. At nang makalapit na kami dito sa time machine, dito raw ipapasok yung mga bag namin. At nilagay ko na rin yung bag ko dito mga kuya ate. At pagkalagay ng bag ko, pinuntahan ko dito sa kabilang butas. Pagkakuha ko ng bag ko, naglakad na ulit kami ng juwawit ko para do sa bayaran ng ticket. At hinahanap namin yung papuntang Australia. Doon kasi namin kukunin yung mga requirements niya sa Australia. Tapos sabi ko sa kanya, siya na pumila. Tapos hihintayin ko na lang siya dito sa may kanto. Grabe mga kuya ate, ang mumura ng pamasahe dito. Tapos ayun na nga yung juwawit ko, nagbabayad na ng tickets namin mga kuya ate. Sabi ko nga sa kanya, dapat ginawa niya ng 100 lahat. At nang makabayad ng juwawits ko, nandito na kami sa may tap. Kailangan mo kasing itap yung card na yan para makasakay ka sa eroplano mga kuya ate. Nakadalawang tap nga ako kasi nalito ako. At eksakto nung pag-tap namin, dumating na yung eroplano namin mga kuya ate. At ito na nga, pasakay na kami sa aming eroplano. Marami-rami rin kaming sasakay niyan mga kuya ate. Tapos nagagalit na naman yung juwawit ko, puro na naman daw ako video. Nandito na kami sa loob ng eroplano mga kuya ate. At alam nyo ba, pangalawang beses ko pa lang tong sumakay. Huling sakay ko dito ay 2012 pa. At oo, 2 beses pa lang talaga
pa ako nakasakay ng eroplano mga kuya ate. Dahil hindi pa to alam ng juwawit ko, ngayon alam niya na. At nang makababa na kami sa eroplano, naglakad na kami ng juwawit ko. At pababa na kami dito sa hagdanan mga kuya ate. Tapos itong si kuya parang nanghihina na nakaputi. Nanghihina na rin siya kasi puro hagdan yung pinupuntahan niya. Pero siyempre itututok ko rin sa sarili ko yung camera ko mga kuya ate. Tapos ito kami ng juwawit ko, hinahanap na rin namin yung pupuntahan namin. Kasi dito sa Australia puro iskinita. Kaya sabi ko sa kanya magtanong-tanong na tayo para di tayo maligaw. Pero hindi na kami nagtanong kasi nakita na rin namin. Sinundan na lang namin tong dalawang babae na to kasi narinig namin kanina nag-uusap sila. Nag-uusapan din nila kasi yung pupuntahan namin. At hindi rin naman pala mahirap tong hanapin tong pupuntahan namin. Kasi dito sa pupuntahan namin may mga sumisigaw na dito papunta. Kaya sinundan na lang namin to ng juwawit ko. Itong dalawang to magkahawak pa ng kamay. Ayaw nilang maghiwalay. At syempre nandito na kami ng juwawit ko. Hinihintay ko na lang siya dito sa labas kasi bawal daw dalawa. Bawal daw pumasok ang walang kukunin sa loob. At ang susungit pa nga ng mga bantay. Habang hinihintay ko yung juwawit ko, nandito ako sa labas umiinom ng buko. Nauhaw na lang ako kakahintay sa juwawit ko. Grabe masarap din yung buko ni kuya. Lasang buko siya mga kuya ate. At nang matapos na namin makuha yung requirements namin, ito sumakay na rin ulit kami ng jeep. Isang requirements na lang kailangan namin para matapos na. At sa mga oras na yan, pagod na yung juwawit ko kasi puro kami tapos jeep. Lagi ko pa siyang inaasar. Hindi rin kasi kami nag-almusal bago kami umalis ng bahay. Kasi baka hindi daw namin maabutan yung mga requirements niya. Pagkababa namin ng jeep, naglakad na kami ng juwawit ko. Naglakad na kami papunta sa sakayan ng tricycle. Sasakay din kasi ng tricycle bago pa makarating doon sa kukuhanin niya pang requirements. Nagmamadali na nga rin siya kasi hapon na. At ayun nga yung tricycle na sasakyan namin, yung kulay green. Mula rito hanggang doon, 13 pesos lang yung bayad. At walang anoy-anoy, umupo na lang yung juwawit ko. At sumakay na rin ako. Tapos yung juwawit ko, kinakausap niya yung tricycle driver. Tinatanong niya yung driver kung pabalik to ng Pilipinas. Sabi sa kanya ng driver, opo. At yung juwawit ko nga inaantok na. At tapos nga mga kuya, umandar na kami. Papunta na kami dun sa aming pupuntahan. Yun na kasing huli namin pupuntahan mga kuya ate. At habang nakaupo kami sa tricycle, inaasar ko yung jowa ko. Naiinis na siya kasi puro cellphone daw ako. Wala na raw ako ibang ginawa kundi puro cellphone. Tapos itong si kuya tricycle driver, sinusundan kami. At ayun na nga mga kuya, nandito na kami sa aming pupuntahan. Naglakad ulit kami ng juwawit ko. Sabi ng juwawit ko, napapagod na raw siya maglakad. Sabi ko naman sa kanya, takbo naman kami. Tapos tumawid na naman kami sa kabilang kalsada mga kuya ate. Ganito kasi dito sa lugar namin. At nang nakatawid na kami ng juwawits ko dito sa kabilang kalsada, sinundan namin sila kuya. Sinundan namin kasi alam namin kung saan sila pupunta. Sana hindi sila mag-cutting. Ang bibilis pa nga nila maglakad. Tapos yung juwawit ko nasa likod ko lang kasi napapagod na raw siya at nagugutom. Sabi ko naman kasi sa kanya bumili kami tinapay. Sabi naman niya ayaw niya. Gusto daw niya kasi hamburger. Tapos itong sila kuya sinusundan lang namin. Tapos ayun na nga. Sinusundan ko ng juwawits ko. Walang requirements siya nang kukunin niya. Nagmamadali na siya kasi hapon na. Habang kinukuha niya requirements niya, nagmerienda ako. Hinintay ko na lang siya dito sa labasan. Bumili ako ng tusok-tusok kay kuya. Dito lang yan sa tapat ng munisipyo namin. Kaya pala maraming nabili kasi masarap yung sauce ni kuya. Tapos bagong luto pa lahat. Tapos hindi pa maanghang yung sausawan, sakto lang. Sa mga oras na yan, nakailan na ako. Mukhang mauubos ko pa lahat ng paninda ni kuya. Kasi ang tagal lumabas ng juwawits ko. Sa sobrang gutom ko, nakailan na ako talaga dyan mga kuya ate. Tapos bumili ulit ako niyan mga kuya ate. Kakahintay ko sa kanya, nakaubos ako ng 100 pesos. Masarap kasi siya at bagong luto. Kaya pala dinadayo rin si kuya dito. At syempre, tapos na akong kumain. Kaya kailangan uminom tayo ng tubig mga kuya ate. Ang tagal talaga bumaba ng juwawits ko. Mukhang makakaubos pa ako ng 1 drum na tubig nito mga kuya ate. Sabi niya saglit lang daw yun makukuha. Or baka iniwan na ako. At syempre, nagkita na kami ulit. Nakuha niya na lahat ng requirements niya. At eto nga, naglalakad na kami pauwi. Naglalakad na naman kami papunta doon sa sakayan ulit ng tricycle. Medyo malayo-layo kasi. At ayun na nga mga kuya ate, nakasakay na kami. Pabalik na kami sa Pilipinas. Sumakay na kami ng tricycle para makauwi. Grabe din yun mga kuya ate, ang dami namin sinakyan. Tapos ito si kuya, ang ganda ng motor niya, bago pa pala. Tapos ang ganda rin ng tricycle niya, ang kintab-kintab pa. At syempre, pagkababa namin, bumili muna kami ng juwawits ko ng ice cream. Tag 20 pesos lang yan mga kuya ate. Grabe mga kuya ate, masarap yung ice cream. Lasang ice cream siya mga kuya ate. Tapos yung juwawit ko masaya na kasi nakakain na siya. Bago kami umuwi, tumambay muna kami. Inuubos muna namin tong ice cream sa tabing kalsada. Kasi ang hirap maglakad habang dinidilaan ko yung ice cream. Sabi ko sa jowawits ko, ba't ganito lasa yung ice cream? Sabi naman niya, ano ba lasa? Sabi ko, lasang Sunrocks. Pero kahit lasang Sunrocks yan, uubusin ko yan. O diba, ang saya.
At syempre, nakauwi na kami. Kaya pagka-uwi namin, kailangan ko na magpalit ng damit. At syempre, hindi rin nawala yung 20 million ko. Kasi nakalock yung gate namin. Ito nga po palang tinitirahan namin sa ate ko. Dito lang muna kami nakitira. At tapos, nag-aasikaso na ako ng hapunan namin. Magluluto na ako ng ulam namin para mamayang gabi. Kasi para maaga rin kami makatulog dahil may pasok pa bukas. At pagod din kami sa biyahe. At ayan na nga yung niluluto ko, isda. Nagprito ako ng 2 pirasong isda. Kasi 2 lang naman kami. At nagluto rin ako dyan ng sabaw na malunggay na may okra. Dahil kailangan namin magtipid-tipid ng jowawits ko. At sa akin na rin siya natuto kumain ng mga gulay. Hindi na rin siya kumakain masyado ng karne ng baboy at manok. Kasi madalas na kaming maggulay at isda. At saka mahilig din ako sa sabaw ng malunggay. Kahit walang sahog ang sabaw namin, malunggay at luya lang okay na. Nilalagyan ko na lang ng kamatis, okra at sibuyas. Tapos konting asin at betsi. Sa akin lang yan natutunan mag-ulam ng ganyan. At syempre, para may sabaw rin yung mga alaga namin pusa at aso. Laking tipid to mga kuya ate. Kaya ito na mga kuya ate, kakain na ako. Masarap kasing kumain kapag ang ulam mo may sabaw. At syempre, pati yung jowawis ko nagustuhan niya yung ulam ko na niluto. At syempre, tapos na kaming kumain. Pagkatapos namin kumain ay naghugas na ako ng mga pinaggamitan ko. Ayoko kasing pinauumaga yung pinggan namin. Saka para makakilos ako ng umaga pag mag-aasikaso na ang pagpasok. Kaya mga kuya ate, hanggang dito na lang po muna. Bye-bye!